Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 16, 2024. So, ngayong araw is ipagpapatuloy natin yung nasimulan nating series na Cultivating a Thankful Heart. So, ito yung pag-cultivate or kailangan matuto tayo magpasalamat ng lubos or kung ba nagpapasalamat tayo galing doon sa puso natin. Kung sa matabang lupa yung tataniman natin, kailangan siguraduhin natin na talagang mag-grow yung ating puso sa pagpapasalamat sa Lord, sa ating Panginoon, sa lahat ng blessing na binibigay niya. So, yun, kailangan yung puso natin is a thankful heart para sa Panginoon. So, dumako tayo ngayon sa ating Bible verse na tatalakayin. Ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Ephesians chapter 5 verse 20. Ano nga ba yung sabi dito? Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of Lord Jesus Christ. Yun, kailangan lagi tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na binibigay niya. Kailangan manampalataya tayo sa ating Panginoon. So, para lumawak yung ating Bible verse na tinatalakay ngayong araw, dumako tayo ngayon sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching is thankfulness, hope, spiritually alignment. So, yung pagpapasalamat daw, pag natuto tayo magpasalamat is matutulungan tayong ayusin or i-align yung pagiging spiritual natin, people. Spiritual alignment, diba? Yung pag-ayos ng pagiging spiritual natin or yung pagiging makachus natin, pananampalataya. So, sa pangalawa, thankfulness foster peace of mind, contented, and joyful living. So, yung pagpapasalamat daw, yung thankfulness is nakakatulong para maano natin yung mga peace of mind, yung kapayapaan sa mga pag-iisip natin, sa kasiyahan, tapos doon din sa kaayusan or sa joyful living, yung masayang pamumuhay sa mundong ito na kasama natin ang Diyos. Sa pangatlo, thankfulness encourage generosity. Yun, yung thankfulness is na-encourage yung pagiging generous natin sa iba, yung pagiging generous natin sa iba, sa ibang tao, sa lahat ng pagkakataon at lalo sa God. So, sa ating una nating application, be sensitive to the Spirit and to the will of God. Yun, kailangan maging sensitive tayo para dun sa mga spirit or sa mga kaluluwa, and also dun sa gusto ng God, yung sa mga will, sa kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Ano nga ba kagustuhan ng Panginoon? Diba yung mapaputi tayo. Tapos yun, sa pangalawa, enjoy and be content with the provision of God. Yun, kailangan mag-enjoy tayo, kailangan kalugod-lugod na maging kontento tayo sa binibigay na provision ng Panginoon. Kung ano yung mga blessing, kaya magpapasalamat tayo dun, na lagi natin magpapasalamat doon na kontento na tayo, na hindi na tayo humingi ng mas higit pa o baga kasi ilang binigay ng Panginoon. So, last, thanks God for the opportunity to give. Yun, pagpasalamatan natin yung Panginoon para sa mga opportunity na binibigay sa atin na napagbigay tayo. Sabi nga nila, mas maganda na tayo mamigay kaysa tayo yung humingi. Yun, pagpasalamatan natin yung Panginoon na binibigyan tayo ng bless sa araw-araw. So, sa ating discussion, why should we aspire to thank God by giving and not just by receiving? So, yun, kailangan ma-inspire tayo or pagpasalamatan lagi natin yung Panginoon. Para sa ating kasagutan, tayo mag-comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating kasagutan, especially Word of God. Sa ating prayer, Father, I ask that you make me sensitive to the work of the Spirit. I want to know and follow your will. Lord, help me to be content and happy in whatever you provide for me.
I humbly ask you, Lord, to bless me even more. I desire to be a giver and not just a receiver. Thank you for all the opportunity to give, Lord. I ask I receive more so that I can give more your glory and honor. In Jesus' name, Amen. So, ayun, natapos na tayo sa ating devotion sa araw na ito. Naway may natutunan tayo sa ating pakikinig at sa panonood sa ating video ngayon. And yun, maraming salamat po sa panonood and maraming salamat and God bless to all.